Bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na walang kapantay ang paghahari niya. Wagas tapat ang pag-ibig niya, walang mali, walang kamatayan. Lahat ng kanyang anak ay pinahalagahan niya at tuwirang pinahahalagahan sa bawat araw. Ang nais niyang masilayan sila'y mga tuto sa kanyang kaukulang kabanalan. Maligayang bati sa iyo, mahal na kapatid. Kaldereta ba? Masarap ang kaldereta. Ganyan lang po ang buhay, may sangkap. Kailangan sa buhay ng tao ay may sangkap na anghang, may sangkap na linamnam, may sangkap na sarap. Ano po? Upang yung pait, asin, tabang ay maparang. Habang nalalasap mo yung anghang, lalong sumasarap ang panlasa mo. Lalong dumadami kang sinusubo para mapawi yung anghang, di po ba? Subukan nyo pong kumain ng mapait at masusuka kayo mo ng dagdagan pa. Subalit yung anghang, kapag naanghangan ka, lalo mo pang dinadagdagan yung sinusubo mo para mawala yung nag-iinit na labi mo, nag-iinit na dila mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang nais ng Ama, maging maanghang sa pananampalataya ang tao, maging matapang sa pagtanggap sa Kanya upang ganap siyang maramdaman, makilala at malasap ang linamnam ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, marami siyang dulot sa tao na nawa po sa kalooban ng Ama at maibigay niya yung Kanyang inilalaan para sa anniversary, ay marami pong makalasa sa Kanyang dulot. Buhay po ba ang Diyos? Maraming makalasap sa Kanyang tamis, anghang at linamnam. Ating pong pakinggan ang mabuting balita mula kay Lucas. Pagkatapos magsalita si Jesus, ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ang pinggan, ngunit ang loob nito'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukhang mga laman ng mga sisidlan
at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng roda, at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang daan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao ng hindi nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot niya, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga taong mabibigat na dalahin, ngunit sa daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ano ang tinutukoy ng Panginoon, ng dakilang Panginoong tinatawag ay Panginoon? Panginoong Jesus. Bakit gayon kung mangusap? Bakit gayon kung maglahad? Sapagkat maraming tawang sinusuri ang panlabas na anyo, subalit ang kalooban ay hindi nakikita. Kaya't maliwanag na tinanong, sino ba ang may likha ng labas at loob? Ang labas ng katauhan at panloob na kalooban ang may likhayang Ama. Subalit ang tao, nagpapakalinis sa mga bagay, nililinisan ng tasa, ang mga pinggan na kanilang pagkakainan. Subalit ang kalooban ay di malinisan. Anong silbi ng lahat ng ginagamit mo'y malinis kung ang kaloob-looban naman ng puso mo'y marumi? Anong silbi ng nilinisan mo ang iyong kasuutan, subalit panlabas na kanyuan lamang? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ibinaba ang anak sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan upang ang karumihan ng tao sa pangkalooban ay linisin, hindi ang panglabas na kaanyuan. Ibinigay ang mga banal na salita upang maglinis ng diwa, ng kaisipan, at ng kalooban. Subalit, hindi para gumawa ng ipagkakasala pa, dili kaya'y maging kapahamakan, kundi upang kaligtasan makamtan. Mga minamahal, bakit tinuran? Nakawawa kayo mga taga-Pariseo. Yung mga Pariseo, ba't kawawa kayo? Sapagkat, batid nilang ibigay yung ikapo. Subalit, doon lang sila umaasa, kaya nagbibigay sila ng ikapo, sapagkat ang akala nila, pagbibigay nila ng ikapo, ganting kapalit. Kaya lamang sila ay nagbibigay, nagbabahagi, sapagkat may inaasahang ipagkakaloob sa kanila. Subalit, hindi nang dahil may pag-ibig, hindi nang dahil sa kalooban ng Ama, kundi nang dahil sa kapalit. Mga minamahal, kayo, naririto ba kayo para sa inyong kagalingan? Subalit ano naman ang inyong pangarap pagkatapos nyong gumaling? Naipagkaloob nyo kaya ang inyong kalooban sa Ama? Ibabahagi nyo kaya ang katapatan ninyo sa Kanya? At ipagkakaloob nyo kaya ang katotohanan, pagsamba? O nang dahil kayo ay may pakinabang na, malilimutan nyo na siya? Mga mahal, ang nais ng Ama
sa kabila man ng inyong mga pinagdaraanan, makita nyo ang kanyang kagandahang loob, makita nyo ang kanyang kabutihan sa inyo, maramdaman nyo ang pagmamahal niya, huwag lamang ang panlabas na inyong nakikita, ang sa tuwin ay susuriin ninyo, kundi ang kanyang kalooban na sa tuwin ay nagmamahal sa inyo. At yan ang pawang katotohanan. Kaya't ang tao'y hambing sa parang patay na dinaraanan na lamang, lulundag-lundagan. Yaon yung mga taong walang pakialam sa kapwa niya. Yaon yung mga taong parang patay yung kapwa niya na walang pandamdam, na walang pakiramdam. Gawin niya ang gusto niya, ang mahalagay masaya siya. Gawin niya yung gusto niya, ang mahalagay wala siyang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanya ay nasiyahan siya. Subalit, ang nais ng Kristo, ang bawat ginagawa mo, makapagdulot ng kasiya at kagalakan sa kapwa mo, hindi nang yaon, ikaw lamang ang masisiyahan. Sapagkat kapwa mo'y may pandama, kapwa mo'y may kaloobang katulad mo, kapwa mo'y may pag-iisip na tulad mo, na ang bawat ginagawa mo ay maaaring makasakit sa kanya kung labag ito sa kalooban niya na hindi mo inaalam, masakit pala ito kung para sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya't anong silbi ng mga ginagawang bagay na makabubuti para sa iyo kung sa kapwa mo'y makasasama ito? Anong bagay na ibinigay mo sa kapwa mo na kung palagay mo ay nasiyahan ang Ama mo, subalit hindi pala? Sapagkat ang layunin mo'y pang sarili, hindi nang dahil kinilala mo siya at minamahal mo siya. Mga mahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't mapapalad ang ginawa ng masama ng kapwa niya, na sa kabila ng ginawa sa kanya ay dinulutan pa rin ng pagmamahal. Ang Ama ang gaganti, siyang magbibigay parusa sa bawat isa. Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuran, kaya't matatawag silang kawawa. Kawawa kayo. Bakit nagalit ang mga dalubhasa sa pangangaral? Sa ibig mo sabihin na yan, pati kami para mong kinukutya. Sapagkat hindi nila nawawawa ng tinuturan ng isang Kristo, akala nila'y nagpapatama siya. Subalit yaon ang pawang katotohanan, sapagkat may maruming damdamin pa sila. Walang malinis na kalooban ang nag-aari sa kanila, kung kaya't ang sa isip nila sila ay pinarurunggitan. Hinahamak sa kanilang karunungan, hinahamak sa kanilang ginagawa, at para bagang itong isang Kristo na dumatal sa harapan nila ay isang mapagmagaling na tao. Subalit, ang hindi nababatid ng mga taong ito, ang bawat nilalaman ng kalooban nila at laman ng kaisipan ay kanyang nababasa at kanyang natataro. Mga mahal, kaya't ang nais ng Ama, kalinisan ng damdamin, kalinisan ng kaisipan, ang maghari kanino man, upang habang nakikinig ka ng banal na aral, malinis na tumutungo sa iyong isip, malinis na kinakamtan mo sa iyong pag-iisip, at malinis na pumapasok sa iyong damdamin. Sapagkat wala kang duming isip, sa lahat ng sandali, ang kalinisan ng puso mo ang naghahari. Mga mahal ko, upang kamtin ninyo ang ganap na kagalingan, kalinisan ng damdamin ay sumainyo, at ang kalinisan ng isip ay pagharian nga kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nagkaramaliyahan. 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 Sadyang mahirap sa pagkatao ang sa palagay mo'y mangmang ka sa kapwa mo. Subalit bilang Jesucristo na naghayag ng totoo at nagbahagi ng katotohanan, walang idinama sa sarili, walang naging pandama sa sarili, kundi paglalayo ng kaligtasan at pagmamahal. Hindi habag, hindi awa, sapagkat kapag naahabag at naawa sa sarili, hindi may pagpapatuloy ang ganang pag-ibig ng Ama. Kaya't kinutyaman at hinamak na isang mangmang na hindi nag-aral, patuloy pa rin ginampanan ng kababaan at katotohanan. Hindi nagpasikat,
hindi nagmagaling, hindi pinakita ang ganang kanyang galing, kundi ang pinakita, ganang pag-ibig, ganang pagtanggap sa lahat. At siyaon ang nais ng Ama, ang lahat ng kanyang mga anak na may taglay ng kanyang kabanalan at makatotohanang gawa, hindi baling hamakin ka ng kapwa mo, hindi baling sa pananaw nila'y ikay hamak at walang karunungan, isang mangmang, kung sa pananaw ng Ama'y kalugod-lugod at karapat-dapat ka, higit kang mapalad sa mga kapwa mong humahamak sa iyo. At yan ang taglay ng isang Kristo, kaya't ang layon at nasa, kung tatanggap lamang ang tao, hindi baling hamakin ka ng kapwa mo, wag lamang ang Ama ang humamak sa iyo. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameliyahan. 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 Kaya nga, tulad ng inawit ng mahal na guro, si kapatid na Gloria, na inakma sa may kaarawan ngayon, tama't tumpak ang naging asal. Kahit anong sinambit ng kanyang guro, marapat lamang na walang makitang mabanaag sa kanyang mukha, sapagkat yun ang katotohanan. Kapag ikay tumatanggap, walang pag-iibang mukha na nagahari sa iyong katawan. Subalit, kapag ikaw ay lumalaban, nag-aalma ang iyong kalooban, mukha mo'y naiiba, pati pagbigkas ng salita mo'y matapang at padarag-darag pa. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan, kaya't anuman ang itinura ng mga Pariseyo, nagsasalita, sumasagot ang isang Kristo, subalit, diretsuhang tinutumbok niya na walang paligoy-ligoy pa, na may pag-ibig naman ang daladala sa puso niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kawawa kayo't pinagpapatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ninyo ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan kayo na rin ang nagpapatotoo na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusubo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propetang buhat ng itatag ang sanlibutan. Sa makatwid, mga minamahal ko, ba't tinuran na gayon na para na nilang inamin na ang mga ninuno nila ay maging pagkakasala ay gayon nga, ang naging kasalanan ay gayon nga, sapagkat pinagtatanggol nila laban sa kalooban nila ang sinasabi ng isang Kristo, sapagkat di nila mawawaan ang totoo. Subalit dalubhasa sa pangangaral, dalubhasa sa banal na aklat. Ano ang pinagkaiba? Sa kabila ng pagkadalubhasa, kulang sa pangunawa, kulang sa gawa. Subalit ang Kristo, mangmang sa pananaw ng tao, lubos ang katalinuhan, puspos ng kabanalan. Kaya't di maabot ng tao ang antas na kaloob sa kanya at ang daladala niyang kabanalan sa mundo. Mga mahal ko, sino nga ang makakaunawa sa ganang salita ng Amang Dakila, maliban ang kanyang mga anak na may pangunawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Sa buhay ng tao, gumawa ka ng mabuti, may pipintas sa'yo. Gumawa ka ng maganda, may ipaparatang, may ibibintang.
may isusumbat, may hahatol, huhusgahan ka. Subalit bilang ikaw ay sumusunod sa katotohanan, gumagawa ng pawang kabutihan, ikaw ba'y patatangay sa damdaming tao? Ikaw ba ay susunod sa kalooban ng tao? At ikaw ba'y makikinig sa salitang tao? Hindi. Ipaglalaban mo ang katotohanan, itutuwid mo ang iyong tinatahak na nasumpungan mong matwid na daan at patototohanan mong ikay nasa katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya pagnilayan po ninyo, bakit ang tao ay nagmamadali kapag may hinihingi? Sa bilang pagkatao mo man, nagsimula ka sa dugo. Hanggang sa lumalaki ka bilang sanggol at mailuwal na sa sanlibutan. At nang nailuwal ka sa sanlibutan, hindi agad ay malaki ka na. Kundi lumaki ka pa ng paunti-unti at habang ikay lumalaki, hinuhubog ka sa pagtuturo ng magulang mo. Kung paano ka magsalita, kung paano ka humawak ng dede mo, kapag ikay bata pa, na sumususo sa bote, at kung sa ina naman, inooras niya, binibigyan ka niya ng oras, para na sa ganun ay hindi miyat-miya ang pagsuso mo. Tama po ba? Sa mga marami ang gatas, nabubusog agad yung bata. Sa kakaunti ang gatas, kasususo pa lang ngayon, mamaya hihingi na. Walang pinagkaiba po doon sa kung masagana ang buhay mo, dapat agad busog ka. Subalit kung hindi, niyat niya ay gugutumin ka, ay pagkakamali po ng tao, saganang-sagana, lagi pa rin gutom, kulang at kulang pa rin, hingi pa rin ang hingi. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ano nga ba ang gusto ng Ama sa buhay ng tao? Matutunan mo ang pakikipagrelasyon sa Kanya ng tapat, ng tama at tumpak. Matutunan mo ang paghihintay kung kailan Kanya dapat pag-ukulan ng pagbibigay niya sa iyong kahilingan. Kaya lamang, nang dahil ang tao ay tao, kapag may hiningi, agad gusto'y makamtan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, ang itinuturo sa dakong ito ay isang kaparaanan na kung nanamnamin ninyo at matututunan ninyo ay ang pagbabata, ang paghihintay, ang pakikipagtotoo, ang pagkikipagtapat sa larangan ng paglilingkod, sa larangan ng pagsunod, sa larangan ng paghingi, sa larangan ng pananampalataya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag ang tinunguhan mo dito, sa puso mo ay nasa sayo, mararamdaman mo siya. Subalit kung sa pagtungo mo rito, ang kinikilala mo'y tao, ang pinagmamasdan mo'y tao, ang hinihintay mong magpagaling sa iyo'y tao, hindi mo mararamdaman ang sa iyo'y aking pinakikilala. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw, kung nanamnamin mo ang mga aral na pinabahagi sa inyo, pinakikinggan ninyo, kung tatanggapin nyo, manunood sa kalamnan ninyo, yun ang dahilan kung bakit kayo'y nagkakaroon ng pagtitibay, kung ba't kayo'y magkakaroon ng pagtitiwala. Sa ganap na pagtitiwala, sa ganap na pagtitibay, kayong lahat ay mga tututo sa larangan ng pagmamahal ng Ama. At kapag nadaman nyo na ang pagmamahal niya at nakilala nyo siya, natutunan nyo na kung paano siya magmahal, kayo mismo ganap lilinis ang isip nyo, ganap lilinis ang damdamin nyo, at hindi na kayo magiging
mapamula ng inyong kapwa. Alam nyo ba ang pamamula? Ano ibig sabihin ng namumula? Namimintas. Humuhusga baga. Ano? Wala ka ng alamega kundi pinulaan mo yung kapwa mo. Namula ka ng namula. Yun yung mga sinasabing, linisin mo muna ang mata sa yung mata bago ka maglinis ng kapwa mo. Bago mo sabihin yung dumi niya, baka ikaw ay may gatahilan sa mata na hindi mo nakikita sa makatwid. Yaon ang mga ugali ng Pariseo. Wala nang hinanap kundi ang kapintasan ng kapwa niya. Wala nang kinitingnan kundi ang paghuhusga nila, ang mayuhusga nila, kundi ang kapwa nila ang masama para sa kanila. Samantalang sila'y ang tingin sa sarili ay mabuti. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, hindi ka kalulugdan ng Ama. Hindi ka ikasisiya niya sa pananaw niya. Kung ang pag-uugali mo, wala ka nang nakita kundi kapintasan ng kapwa mo, kundi ang kaparatangan sa kapwa mo, subalit ang sarili mo ay hindi mo makita, hindi mo masuri kung ano ang ugali. Yaon ang ibig sabihin ng Kristo. Sapagkat nakita nilang kumain hindi naghugas, hindi man lamang naghugas ng kamay. Kaya tanong tinuran, bakit kumakain ang guro ninyo, kumakain ng mga alagad mo na hindi man lang naghuhugas ng kamay? Hinuhugasan ninyo ang bibig ng tasa, ang laman loob ng tasa ang plato ninyo, subalit ang sarili ninyo ay hindi mahugasan. Hinambing niya sa isang isip ng tao, sa pag-iisip ng tao. Hinambing niya sa puso ng tao. Anong silbi ng nililinisan mo ang lahat? Bawat kinakain mo at bawat pagkain mo, hinuhugasan mo ang iyong kamay. Subalit ang pinapasukan naman ay todo karumihan. Pus-pus ng karumihan. Wala ng laman, kundi karumihan. Mayroon bang nagaganap na mabuti? Mga mahal, saan ba nagmumula ang masama? Hindi ba sa isip? Hindi ba sa damdamin? Saan nagmumula ang masamang pag-ibig, ang masamang pagnanasa, ang masamang pag-iisip? Sa sentido komon at sa damdamin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa makatwid, mga minamahal ko, anong silbi ng nilinisan mo ang bagay na pinagkakainan mo, maging ang kamay mo? Walang maruming papasok kung malinis ang kalooban mo. Subalit lahat ng lumalabas sa bibig mo, ito'y nagmula sa puso mo. Nagmula sa isip mo, sa makatwid. Ang bawat salita mo masama, nilalaman ng puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw na layunin ng Ama, ikaw ay maging anak niya. At tuwin na makapagsalita ka at makatawag ka sa kanyang Ama, Ama, Ama ko. Ang nais niya ay maging malinis ka sa pananaw niya. Hindi lamang sa panlabas na kaanyuan mo, sapagkat kung anong bahagi nakikita mo sa labas, mata, tenga, bibig, ilong, kamay, labi, lahat ng panlabas mong nakikita, ang gumawa at lumikhay Ama. Gayon din ang kalooban mo. Siya pa rin ang may likha nito. Subalit, ang bawat pumapasok na marumi sa isip at damdamin, hindi siya ang may kaloob. Kaya, huwag mong dungisan ang bahaging kaloob sa iyo ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Kumusta kapatid? Nakatulog ka na kagabi. Alam mo, kapag may sakit ka at iniisip mo yung sakit mo, nakakapagpadagdag yan ng kahinaan. Nakakapagdagdag yan ng mabilis na paglala. Subalit kapag may sakit ka, hindi ka nag-iisip ng masama, baka mamatay na ako, baka ganito, baka ganyan, baka ganon.
yun ang nakapagpapabilis ng kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Wala pang humaba ang buhay sa pag-iisip ng marami. Wala pang humaba ang buhay sa laging galit, laging nalulungkot. Subalit, ang taong masayahin, ang taong malinis ang damdamin, ang taong laging nakangiti, humahaba ang, basahin niyo po sa Biblia yan. Nasa Biblia po yan. Gusto niyong humaba ang buhay niyo? Maging masaya kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday mo rin? Happy birthday sa dalawang alagad. Halika. Dalawa po ang alagad na ito. Subalit, hindi porket alagad sila parehas, ay parehas ang ugali nila. At di rin porke, sabi ng tao. Alagad sila ay parehas ang nagagampanan nila. Parehas ang nagiging damdamin at nagiging kaisipan. Sapagkat, sabi nga po, guhit man ang palad, hindi magkakatulad. Hugis man ang daliri, hindi magkakabukha. Haba man ang daliri, hindi pantay-pantay. Palad bang naturingan, hindi magkakapalad. Magkakatulad ang lapad. Buhay po ba ang Diyos? Sa makatwid, kung ang titingnan ng tao ay ang kanilang mga ginagawa bilang mga alagad, kapag sinabi, o yan ay kaalagad, ba't ganun-ganon? Sadya pong maraming makikita. Sadya pong may makikita. Subalit, kung malinis ang puso mo, kung malinis ang isip mo, lagi mong tatandaan tao, walang perpekto sa mundong ito. Sapagkat, hindi ngayon at ikaw ay lingkod at ang kapwa mo'y hindi lingkod, ikaw na lingkod lang ay siyang maliligtas. Kundi lingkod at hindi lingkod, kapwa makakakamit o makakamta ng kaligtasan ayon sa kanilang pagsunod, pagsasabuhay, pagtanggap sa dakilang lumalang. Kung sasabihin naman po ninyo, iniligtas na kayo ng Kristo, iniligtas na po tayo ng Kristo, tama po. Subalit, paano pang magiging pagsala kung kahit masama ay naliligtas? Kung lahat po ng tao iniligtas na nga ng Kristo at nailigtas na ng Kristo sa pagkilala sa Kanya at pagtawag sa Kanya, ay ligtas na, magsiuwi na po kayong lahat at tapos na ang sakripisyo. Wala na maglilingkod sa inyo, ligtas na pala. Matulog na lang kayong dalawa at matutulog na rin si Apo Kunching. Sa makatwid, ang bawat naglilingkod ay ayon sa pagtanggap at pagkilala, pagsasabuhay. Kaya, anuman ang ginagampanan ng dalawang ito na magkatulad ang kanilang kaarawan, yung petsa ng kanilang pagsilang, ang masasambit ko rin sa inyo mga mahal ko, hindi magkapanabay ang kanilang taon at di rin magkapanabay ang kanilang araw, maging ang kanilang oras nang sila'y isinilang. Ang magkasabay lamang ay ang petsa Oktubre 15. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid doon pa lamang ay makikita na ninyo, bagamat anak kayo pare-parehas ng Ama, kapwa siya ang pinagmula ninyo, hindi magkakatulad ang kinabukasan ninyo. Hindi magkakatulad ang kakamti ninyong mga talambuhay. Kundi, bawat isa sa inyo may talambuhay na magkakaiba sapagkat iniba ng Ama ang buhay ng tao ay hindi pinagpare-parehas ito. Tulad ng panahon, hindi magkakatulad ang bawat araw. Tulad ng araw,
hindi magkakatulad ang pagsikat sa bawat araw. Tulad ng buwan, hindi pare-parehas ang paglubog at pagsikat niyan. Tulad ng bituin, hindi pare-parehas na lahat ay nakaluwal at lahat ay nawawala. Mga mahal, ang ibig ko lamang ituran sa inyo, kung malinis ang isip at damdamin ng tao, sino ka man, ano ka man, maging kapwa mo, kung kayo'y totoo, sa pag-ibig ay mayroon. Ang pag-ibig na yan ang mabubuhay upang wag humatol ng kapwa nyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, marapat na gawin ng tao kung nais niya ang kaligtasan at kamti ng kalwalatian buhay na walang hanggan. Siya mismo sa sarili niya ang gumawa ng kaliligtas niya. Sapagkat di ka kayang iligtas ng kapwa mo, walang makapagliligtas sa iyo, kundi ang Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap mo at pagsasalarawan niya sa buhay mo, na kinilala mo at tinutupad mo nang dahil kinilala mo nga ang Diyos, Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal ko, pagharian kayong lubos sa kapatid, sa Espiritu, sa bilang pagkahirang na alagad. Patotoo lamang po na magkaiba kapalaran nila. Siya'y balo na, ito'y may asawa pa. Siya'y isa ang anak, siya'y ilan ang anak. Yan. 1 at 5. At kahit sila'y magkatulad ang karawan na pinagtagpo sa dambanang ito, hindi sila magkalugar. Isang taga Quezon, isang taga Pampanga. Sa makatwid, ang Diyos Ama ay nagagawang pagtagpuin ang nais niyang magtagpo, pagsamahin ang nais niyang pagsamahin, pagtiyapin ang nais niyang pagtiyapin, gamitin ang nais niyang gamitin. Sumunod sa Kanya ang may nasa sa kalooban niya. Tumalima ang tinawagan niya. Doon na pagtatagpo niya ang bawat isa. Mga mahal, isa kayo sa pinagtagpo ng Ama sa dakong ito upang kilalanin siya. Kung makikilala niyo siya, hindi man kayo mga hinirang na alagad na tinatawag sa dakong ito. Kung isa lamang ang layunin at damdamin niyo, isang espiritu ang sumainyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong dalawa, maligayang kaarawan. Paano kung ba kayo awitan, magkaiba kayo ng... Diyan ang mahirap. Kaya pares po na lang kayong halikan. Baka pag may inawit po ako, alam naman po ninyo ang espiritu, hindi sinungaling ano. Baka may masaktan, may matuwa. Di bali na lang, ako na lang ang aawit para sa inyong lahat. Ang sa tuwina'y sa aking layunin, o aking mga mahal. Sa dakong ito ay ialay ang marapat sa inyo. Kaya't kung nanamnamin at tuwiran nyo tatanggapin, ang lahat sa inyo ay makikinabang. Di man tuwirang sabay-sabay kayong inakay. Kaya't sa inyong lahat nasa kong iyalay, salitang banal na sama ay sa tuwina'y ibinibigay. Ano nga ba aking layon sa dambanang ito na pinakikipagtipanan? Ang sama ay maging lubos ang pagkilala ng bawat isa. At matutunan niyo kung paano makapamuhay kayo
ng naaayon at nararapat sa kanyang kalooban. Bakit nga ba di matanto, di mabati, di matanggap ng lahat ang bawat salita, ang bawat gawa na marapat kailanman. O aking mga minamahal, pagbulayan niyong tuwiran ang sakit inilalahat. Binigyan ko ng himig, inangkupan ko ng tono, upang kayo'y maging marapat sa pandinig. Kung damdamin nyo'y mantik, sa paghayo nyo man sa dakong ito, at lilisanin nyo upang muli magbalik sa mga tahanan nyo. Maramdaman nyong ganap ang pag-ibig ng Ama ay buhay na di mamamatay, tulad ng sakit ay marinig sa damdamin, na kung ikaw ay magninilay, magbubulay na tuwiran sa iyong narinig, gunitain mo't apuhapin sa iyong damdamin at pag-isip, nukalin ng iyong kalooban ang tunay na pagmamahal. At doon ay ulitin mo sa iyong pandinig ay apuhapin ang aking himig. Mararamdaman mo kikislot sa katawan, mabubuhay na tuwiran ang pag-ibig na walang maliw. O aking mga mahal, inyong tantuin, pagnilayan at bulayin sa inyong isipan ang bawat tono at aking salitang inangkupan, upang may balangkas ko at mabuo ko sa inyo ang tonong narinig nyo na salita at tinig, himig na pinag-angkop upang ito'y maging awit. O aking mga iniibig, inyong bulayin ganap kung bakit ganito ang ginawa ko. Iniba't-iba ko, maging tonong hinandog ko, totoo lamang sa inyo. Babaguhin ang buhay, buhay ay may pagbabago. Sa marunong magtanto, marunong maglimit, marunong kumilala sa salitang binigkas ko, hinandog ko sa katauhan na sa inyo'y aking pinarinig. Maalala nyo, magugunita nyo, nabuhay ang Kristo. Buhay sa pamamagitan ng Espiritu.
Buhay po ba ang Diyos? Naku, Panginoon ko at Diyos ko, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po, kapag ikaw ay magsasaing at hindi mo pa alam ang pagsasaing, di ba't maghahanap ka ng magtuturo sa'yo? Kapag naglakas loob ka, ang mangyayari ay hula-hula, tama-tama. At pakikibaka, pakipagsapalaran, kung ito'y lalambot o magiging lugaw, o kaya ito'y mahihilaw, o kaya ay magiging maligat, o magiging matigas. Tama po ba? Yan po yung gumagawa ng hindi niya naalalaman. Subalit, kapag alam mo kung paano ang timpla, kung paano pagluluto, kung paano yung pagsasalang, para sa gayon kung hindi po ba, pag maiinin na hindi katulad nung pinakukulo pa, pinahihinaan mo, hindi mo alam, maiinin na malakas pa kalan mo, malakas pa yung apoy mo, yung pala sunog na. Ganyan din po yung nakikipagsapalaran sa kanyang ginagawa na hindi niya pinag-aaralan. Ang gusto niya ay siya lang. Gumagawa siya sa sarili niya. Alam niyo po, sa mga bagay na yaon ay maaari niyong gawin yon, makipagsapalaran kayo. Subalit sa larangan ng kabanalan, kailangang may nakaugnay sa buhay niyo. Sino kaya siya? Si Kristo at Espiritu ng Ama Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, ano ang nararapat niyong gawin? Matulad po ba kayo dun sa mga libingan na linulundag-lundagan? O kayo yung lumulundag-lundag sa patay? Ano po gusto ninyo? Lumulundag-lundag sa patay? O kayo yung nilulundagan? Wala kayong gusto dun kahit isa, no? Sa makatwid, ang masakit sa inyo, huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Huwag niyong nilalagpasan ang kaukulan na damdamin ng kapwa niyo. Huwag niyong inaapak-apakan ang kapwa niyo tao, kundi lahat kayo magpakababa dahil sa Ama, magagawa niyong lahat ang kapwa niyo ay pahalagahan. Buhay ba ang Ama? At ang lahat ng kagustuhan ng Ama, walang masama, lahat ay mabuti. Kaya't sa lahat ng kabutihang tinatanggap ng tao, magpasalamat siya sa Ama. At kung lahat ng nakakamtan mo ay pawang makabubuti sa iyo at nakabuti sa iyo, yan ang pawang totoo, ang Diyos Amay, nagahari sa buhay mo. Ngunit at pasubali, pakatandaan po ninyo, lingkod mang bilang Heso Kristo, lingkod mang mga alagad na naturingan, dumanas ng hirap. Kaya nga't sa mga alagad na nauna, may pinatay, may namatay sa mga pasakit. Tulad ni San Andres, pinatay na, nakasandig sa kahoy, nakatali. At si Juan Bautista, pinugutan ng ulo. Si San Pablo, siya ay pinupukol ng mga kinulong pa. Si San Pedro, marami pang iba. Maging ang mga tagasunod nila sa panahon na yaon, ginawa rin ng mga taong palalo ng pananaw sa sarili, ipinagtatanggol ang Diyos nila. Subalit, nananakit naman sila ng kapwa-tao. At yan ang tinutukoy ng Kristo. Kung tunay mong kilala ang Ama at sinasamba mo siya, hindi ka mananakit ng kapwa mo dahil sa pagmamagaling mong pinaglalaban mo ang batas niya, ang kalooban niya, ang salita niya, sapagkat ang salita nila ay pinaglalaban ng mga aral ni Moises. Subalit, patuloy namang ginagawa ang nakasasakit sa kanilang kapwa. Kaya't hayagang tinura ng Kristo, mapagpaimbabaw kayo. Sapagkat kung tuwirang kilala nila ang Ama, hindi nila gagawin ang masaktan ng kapwa nila, makasaya lamang sa damdamin. Hinahamak ang isang anak na hindi nila batid. Tunay na anak ng Ama na binaba.
masigit kanino man na mga ngaral, higit kanino mang mga propeta, higit kanino mang anghel, subalit di kinilala, hindi natanggap ng dahil sa kapalaluan ng katalinuhan. Sa pagmamasid sa sarili ay di makasuri. Sa pagmamasid sa kapwa, magaling at mayabang. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya upang makita mo ang pawang katotohanan, tanggapin mo ang kababaan, tanggapin mo ang katotohanan, tanggapin mo ang Diyos ng liwanag. Doon makikita mo, may totoong Ama ka, na dapat mong ang kilalanin, sambahin at tuparin ang salita upang ang isang Kristo'y maunawaan mo ang gawa at salita sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Mahal po ba kayo ng Diyos? Kilala niyo po ba ang Diyos? Ano po ba ang layunin at kagustuhan niya? Walang masama, lahat pawang kabutihan. Kaya tulad ng kaldareta, pinalinamnam ang lasa, pinasarap sa panlasa ng tao, ganyan ang pag-ibig ng Ama. Masarap sa tina. Mga mahal, kaya tingnan nyo po, sa una, anumang samahan pag hindi nagkakaintindihan, kaguluhan ang dulot. Ano po? Subalit, kapag sa pag-usad ng mga araw, hinahanap ninyo ang mga kamalian at tinatama ninyo ang magulot, masalimuot sa una, kapayapaan at kapanatagan sa bandang huli. Yan ang layon ng Ama, ang nasa niya. Kung sa unang buhay mo na tinatawagan mo siya, subalit di mo siya kilala, hindi mo pa siya nadarama. Nang makilala mo siya at madama, sinunod mo siya, binago kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Oh, kumusta ka na? Oo nga, di ba dati hindi ka naman ganyan? Oh. Alam ko ano.
Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahimik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Buhay nga po bang Diyos? O ano po, parang sa karamdaman, hindi niyo po ba nakikita? Mayroong karamdaman sa panlabas ng katawan, may karamdaman sa kalooban ng katawan, na walang pinagkaiba na doon sa sinabi ng Panginoon, na sino kang lumikha ng panglabas at ng sa loob. Sapagkat kung papaano nga yung balat mo, kaugnay sa katawan mo, mata mo, tenga mo, ilong mo, bibig mo, ay dapat kung papaano mo gustong malinis yan, linisin mo rin ang puso mo. Linisin mo rin ang isip mo. Tulad ng gusto mong malusog ang iyong bituka, malusog ang lahat ng pagdumi mo, kailangan malusog din po yung mga pandamdam ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Binigyan ng pandama ang tao, panlasa, pananaw, pandinig. Tama po ba? Pandama, pananaw, pandinig, panlasa, pag-iisip. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag ang lahat ng ito na pinaandar sa iyo ng Ama, na bahaging pandama mo, panlasa, pananaw, pag-iisip, at pagkilala mo sa Kanya ay tapat, sigurado, ikaw ay magagala. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kapag ang pananaw mo ay nakaukol sa kabutihan, ang pandinig mo ay maganda. Kahit sinasabi ng kapwa mo'y masama, pumapasok sa isip mo, pumapasok sa damdamin mo'y mabuti, sapagkat may pananaw kang mabuti na mula sa Diyos Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mabuti at masama, nasa tao yaan. Subalit ang mabuti lamang nasa Ama, at ang masama ay hindi Kanya. Kaya ikaw tao, kapag pinabuti mo ang isang masama na salita, nagiging mabuti sa damdamin mo. Kapag pinasama mo ang mabuting salita, nagiging masama sa damdamin mo. Sa makatwid, kung ang pumasok man ay marumi, subalit malinis ang aabutan, walang duming idudulot sa iyo, walang sakit na maghahari sa iyo, sapagkat ang bawat pumapasok, nakakayang linisin ng nasa loob. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pagharian kayong ganap. Puspusin kayo ng liwanag. Tayo na po, halina kayo, mga mahal ko.